Lola Unina. Sige po, tayo manalangin. Panginoon, kami po ay napapasalamat sa araw nito na yung pinaganoon upang kami ay mawit at patuloy po sa masaya. Daluyan ng mensahe sa amin. At kailangan namin ang pangunguna ng iba ng Espiritu at pag-enlighten sa aming mga Kristo sa pagkakas ng pagkakas ang pagtukod ng aming Pastor Israel sa pagkakaamin ng mensahe. Mapapagkira ka namin wala na sila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinagpala ang araw na ito nakaloob sa atin ng Diyos. Halina, pahayag natin ang kadakilaan ng kanyang pangalan at kapangyarihan. At ang ating pagpupuri at pagsamba sa pamamagitan ng sama-samang paglilingkod at pag-aalay ng kasasalanan. Isaysay natin ang kanyang kabutihan ng kaaliwan. Ang Panginoon ang aking piling bahagi at aking saro. Ang aking kapalaran ay hawak mo. Ang pisi ay nahulog para sa akin sa magagandang dako. Oo, ako'y may mabuting mana. Aking pupunihin ng Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo. Maging sa gabi ay tinuturuan ako ng aking puso. Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan. Hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. Kaya't ang aking puso ay masaya at nagadala ang aking kaluluwa. Ang aking namang katawan ay tatahang payapa. Kahit po ay natin. Ikaw lamang o Diyos ang aming manlilikha, manunubos at nagpapala. Sa lahat ng panahon ay pinaparagdan sa amin ang iyong pagmamahal. Ang iyong habag ay laging sariwa, wagas at iyong malasakit sa amin. Sa aming pagkakatipon ngayon upang sambahin ka at papurihan. Pagkalooban kami ng inspirasyon ng banal na Espiritu. Linisin ang aming puso at diwa upang maging ganap at natanggap-tanggap
Kaya mga kapatid, malaya na tayong makakapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng paghahanapalatayan, dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang katawan natin ng malinis na tubig. Halina, lumaki tayo sa kanyang harapan at doon ipakumbabang itulisan ang ating mga kasalanan. Narito ang mabuting balita. Ang Diyos ay tagabigay ng pag-asa. Kalakip ng kanyang pagpapatawad sa atin ay kapayapaan at kagalakan. At wala tayong magagawa naman, liban sa ginawa na para sa atin ng Panginoon Jesus. Nakasaad sa banal na kasulatan ng ganito, kaya sa pamamagitan lang ng minsang paghahandog, ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinabanal niya. Dagdag pa niya, tuluyan ko nang lilibutin ang mga kasalanan at kasamaan nila. At dahil napatawad na ang mga kasalanan natin, hindi na natin kailangan pang magandog para sa ating mga kasalanan. Papuri at pasasalamat sa Diyos sa kaloob niyang kapatawaran. Bilang tayo ay mga pinatawad, magpatawad tayo at magpatawaran sa isa't isa kung tayo may nagkasala sa kapwa. Bayan ng Diyos, tanggapin po natin ang pag-ibig at pagpapatawad na dulot ng ating Panginoon sa Kristo. Tayo pong lahat ay tumayo, magtamayan at magpatian, habang inawin po natin ang umahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon, nakikita ko ang walakihan niya. O mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon, o mahal kita sa Panginoon, nakikita ko ang walakihan niya. O mahal kita sa Panginoon. Oh, I love you. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. I love you.
and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo masaya, at purihin siya, Ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo masaya, at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Wala pa po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Good Good morning. Buenos dias. Ayaw buntag. Ano ba yung good morning? So, salamat po sa ating pagsasama-samang muli sa umagang ito. Nasa panahon po tayo ng pagbati sa ating mga kapatiran, lalo na po doon sa mga magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Nakikita po natin sa ating PowerPoint ang mga to celebrate ang birthday for the month of November. Katatapos lang po ng birthday ni ating Myla. At birthday ko pala po sa Tuesday. So, at marami pa po tayong celebrate ng November. Si Marion, si Ate Giselle, si Israel, at ating pong elder, si Elder Yasi. So, happy birthday sa ating lahat! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Tagalog. Okay. So, wag po natin kalimutan yung Tagalog ng happy birthday. So, patuloy po tayo sa pagbabalita. Ang ating pong mga gawain sa ating iglesia sa buong mundo ay nagpapatuloy ang ating prayer meeting at Bible study. Yung Wednesday po ng 7 p.m. At ang ating choir practice tuwing Saturday from 4 to 5, nagiging 5 to 7. At ang ating pong choir practice din po kapag Sunday, mamaya po ang ating pong choir practice ay understand will start at 1 p.m. to 5. Yun po ang kahilingan ng ating choir conductor na si Kuya Jeff upang paayos pa natin ang ating pong pag-awit sa darating na kantata natin sa December 14. Huwag po natin kalimutan ng 1 to 5. So early lunch siguro tayo o bilisan lang natin. Pero kuyain naman natin yung ating kakatinig. Kasi on time si Kuya Jeff ang kumarating. So, ang ating pong kaugnay po nun, ang ating pong kantata, nakikita ko kayo na malaki sa inyo, ay sa December 14, at pinapaalalahanan ko po ang doon po sa hindi pa nakakabili ng ticket o hindi pa nakakatulong sa pagbebenta nito, at doon po sa nakapagbenta na o doon po sa kumuha
request po natin na kung maaari po ay unti-unti na po nating bayaran ang ating pong mga nabiling ticket. Bukas po ang palad ng ating Board of Econ sa pagtanggap ng ating pong mga bayan, ating pong mga payments sa ating pong Christmas cantata. Meron po tayong 2 tickets, meron pong 10,000 para sa mga donors, at 300 po sa individual. So, dun po sa hindi pa nakakakuha, kung pwede po ay kumuha, meron pa po tayong natitirang mga tickets na hindi pa po natin na-dispose. Board of Econ, ilan na lang ba yung tickets na hindi pa na-dispose? Sa 2,000 po, 11 pieces at 2,000 at sa 300. 14. So, medyo madali na yun. Pero ang halaga po ay babayaran natin ng mga una ng kumuha sapagkat nagsisimula na po ang ating mga expenses sa ating po sa preparation natin para sa po sa Christmas cantata. So, wag po natin kalilimutan yun. Yung pong mga unang expenses natin ay nakukuha po natin sa church fund. Kaya pag nakuha na po natin yung proceeds sa ating pong project na ito ay babayaran natin yung utang natin sa Christmas cantata. So, nakatingin si Ate Mel, tsaka yung treasurer natin kasi sila yung nag-release ng pera. Hindi naman po sila nagagalit. Huwag kayo na po ng pera, wala pa kayo pinapasok. Hopefully, ipasok na natin dun sa mga those who are able, kung pwede po ay maipasok na natin o i-remit na natin yung ating po mga nakuhang mga ticket para po sa Christmas cantata. Last week po ay nagsagawa tayo ng Memorial Fund Offering at nakakatawa po na marami pong tumugon sa ating pong Memorial Fund Offering na ito na ito ay offering natin in remembrance of our loved ones na nauna na sa atin, na nasa piling na ng Panginoon. So maraming salamat po sa mga offering na ito na ating pong pinagkaloob. Sa darating naman pong November 24, inyo pong nabasa at paalala po sa ating Board of Econ at sa committee na pwede maging charge ng ating happy birthday. Ito po ang ating naman pong event para po sa pagdiriwang din natin ng Thanksgiving Sunday kung saan tinataon po natin ang everybody's birthday. Na every month ay yung kung nasa-celebrate ng birthday, every month ay magkakaroon din po na offering. Ayon po sa ating Board of Econ, katulad po ng tema ng pagkakaroon natin sa Memorial Offering, for every year ng ating birthday, meron po tayong pagkakaloob na 10 pesos. Kaya kung ang birthday, kung ang ikaw ay 56 years old, ang ating pagkakaloob mo ay 560. Kung 60 years old na kayo, 600. Pero you can give more. Kung kayo po ay hinihipo ng Panginoon ay pagkaloob, ang ating pong pagbabalik sa Kanya ng mga pagpapala na nanggagaling sa Kanya, pwede po tayong magkaloob ng masigit sa 10 piso na ating sa 10 piso kada taon sa pag-alala at pagpapasalamat po sa ating birthday. So, huwag po natin itong kalimutan. At ngayon po ay hindi ko alam kung sino magpapakilala sa ating manggagawa. Ngunit salamat, nandito si Pastor Henry. Sa susunod na linggo, siya po ay speaker sa Baclaran. Siya po ang anniversary speaker sa Baclaran. Ngayon po ay exchange pulpit ng ating sa conference. Kaya tayo po ay nagagalak na narito muli for the most, longest time. Ay, naalala niya,
panahon pa daw ni Pastor Bobby, yung nandito siya, si Reverend Israel Cabaman. So, welcome po natin ang Pastor. Yan na, na pogi-pogi. Salamat, Pastor, sa iyong dalo at pakikiisa sa aming pananambahan sa aming sa maraming ito. Welcome po sa UCCP Pasay again for the second. Kung meron pa pong ibang nanggagaling na balita mula sa ating mga kaaliban, sa ating mga organizations, CYF, SIA, UCM, Board of Deacons, nasabi ko na kanina, sa council, kung meron pa po ay ito po yung panahon na kayo ay magkaloob ng information tungkol po sa bawat sa ating respective organization. Kung meron po. Magandang umaga po sa lahat. Ipaalala ko lang muli sa darating na November 16 ay mayroon tayong CWA Everybody's Birthday sa gaganapin sa UCCP Anabu. Tayo ay magkaroon ng headdress para sa Everybody's Birthday. Wala po itong registration. Pwede rin magbaon o pwede rin kumain na siya pagkatapos. Nakikusap po ako sa collaboration ng South Manila. Parang awa nyo na po kung sinong pwedeng magpakita ng talento. Kasi hindi sila pumayag na isa lang ang representative dito, dapat daw dalawa. Kasi nakikita nila na marami na ba daw nag-present ng nakaraan, bakit isa lang daw ang sa Pasay, kaya dapat daw dalawa. Ngayon, magpapasa na ako ng sa YouTube kung ano yung kakantahin sa December kasi ito ay contest. Kung sino yung nakasali ng December na contest, sila na rin yung kasali sa February 22 para sa Love Month Fellowship naman yun. Kaya kung pwede lang sana ako na mag-represent kasi hindi kami pwede. Kaya kailangan mayroon ng isa, dapat isa, dalawa o tatlo dapat meron tayo. Kasi nandoon din naman ako din mag-practice. Pero ang unang pinag-usapan na mag-practice sa pinagkaisahan, Makati. Malapit lang po yan. Pero pinag-ano pa kung kailan. Kasi nakiusap ako hindi pwede na mga 4 or 5 kasi may choir practice tayo dito. Kaya nakiusap naman sila dito, sabi ko pwede naman dito pero huwag sa ganung oras. Mga 1 o'clock pwede dito kasi naghahanap kami ng mga kung saan yung dapat daw nasa gitna ay ang Pasay ang gitna. Kaso lang, hindi pa ang available na mga dito sa simbahan. Sabi ko magpapaalam pa ako. At saka sa December 16 po yung yung contest na gaganapin. Kaya ilang linggo na lang ang pag-practice para sa contest. Ilan po. Mapagpalang umaga po mga kapatid. Good morning! Tayo po ay papasalamat sa Panginoon unang-una dahil tayo po sumapit na sa ikalawang linggo sa buwan ng Nobyembre. Ating pong pinagdiriwang ang buwan ng edukasyong theological. At para po sa iba nating calendar ay yung Stewardship Month o Christian Stewardship Month. In fact, medyo nagbago talaga ng calendar ng ating church, no? This EY. Pero traditionally, ang ating pong November is Christian Stewardship Month. Okay? Pero this month po, ang focus ng ating kalendaryo ay ang edukasyong theological. O kaya, sa araw po ito, sa linggo ito, tayo po nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang ating South Manila Cluster Exchange Pulpit ay sa katuparan muli. Nung nakaraan po ay noong August,
noong Mission Sunday, kung naalala po natin, no? At ikalawa naman ngayon. Nagkaroon na po ng mga konting adjustment, kaya ang ngayon dito po ay narito. No? Kaya hindi ako umalis eh. Nakapal wala ako ngayon dito. Pero katulad po na nabanggit ng ating kapatid na Loida, next Sunday po, kasama niyo po ako sa inyong panalangin, ang inyong likod po ay magbabahagi ng mensahe doon po sa UCCP Baclaran. Alas 10 po yung kanilang service doon. Then 3 o'clock po ng hapon sa Visayan service ng Ellenwood, doon po ako magme-mensahe naman para sa Students Party. No? So, tayo next Sunday. No? So, sama niyo po ako sa inyong panalangin. Nawa ay maging mabuna po yung araw na yun. At ang ating pong napakiusapan na magme-mensahe next Sunday ay ang ating pong Elder Loida. No? Bilang pagtugon din ng mga lahi ko sa theological education. So, kung may pali po ito ng ating paksa sa buwang to. At nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon dahil na kapiling po natin ngayon ang ating tagapagsalita. At mamaya po, bago mag-mensahe ay papakilala ko po siya na maiksi para sa inyo. So, welcome again, Pastor Mr. L. Ang God bless po sa iyong pag-mensahe. Ganun din po ay pinapaalala natin ang ating mga CYF sa susunod pong linggo, November 17, alas 3 ng hapon, ay meron pong synchronized cluster fellowship. Ang ating pong cluster, ang South Manila, ay magdadaos ng gawain sa UCCP Paco. Okay? So, alas 3 po ito ng hapon sa ating CYF. Paalala lang po. Next Sunday na po ito. Malapit lang naman sa UCCP Paco. 2 sakay lang mula dito. At alas 3 po ng hapon ang gawain. Meron pong paksa na pinamagatang Church Onward Act. Ayan, ano? And a blaze. Okay? So wala po sa Isaiah 6 verse 8. Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will I go for us? And I said, here I am, Lord, send me. Yun po yung magiging paksa next Sunday ng ating CYF. No? So paalala po sa ating mga kabataan. No? Sa UCCP Paco po yan. Ganun din po ay patuloy po tayong nagdaraos ng ating kawain sa ating church. Noong nakarang Wednesday nga po yung ating joint home Bible study and prayer meeting. Salamat po sa ating kapatid na Thea na nanguna sa ating gawain. Sana po ay makapiling natin kayo sa mga susunod na gawain. Ano po? At kung hindi po ng ating mga gawain pag-operasyon, nabanggit na ng ating kapatid na Venezuela sa CWA. So may mga upcoming activities din po tayo this coming December. Ano po? Para sa ating mga samahan. So mostly mga Christmas fellowships na po yan. Pero huwag naman po natin kakalimutan na sama sa panalangin ng ating local Christmas kantata. Ano po? December 14 po yan. Okay po. Ganun din ay patuloy natin pinapabot sa mga kapatid po natin, 2 pamilya, ang pakikisa po at panalangin sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Una po, sa pamilya Magtolis. Ang ating kapatid na Isagani Magtolis ay nasa piling na po ng ating Panginoon. Si kapatid na Gani po ay father-in-law ng ating Pastor Bob. No? And mula nung Friday po ng gabi, Saturday night, Sunday night, may mga vigil services po doon alas 7 ng gabi. Ay hanggang Monday night. Okay? Then sa Tuesday po, alas 9:30 ng umaga, ang necrological service. Doon po sa UCCP Ellenwood. Okay? So patuloy natin sila kasama sa panalangin at tuwa po ang pag-iwan ng kapayapaan ng Diyos ang suruhan nila. Ganun din po sa pamilya Quezon. Si Pastor Dakila Quezon ay manggagawa po ng Iglesia Unida Ecumenical. Siya po yung nasa piling na ng ating Panginoon. Nagkaroon po tayo ng chance na makapunta ng Friday ng hapon. At pinapot ang ating pakikisa sa kanilang pamilya.
Siya po ay nakaburol sa UP Los Baños, sa Church of the Palms. At mamaya na po ang kanyang cremation. So, ang kanyang may bahay, si Deacon Pelma Quezon, ay taga-UCCP Buena Vista. Yan po. So, part pa rin siya ng ating konferensya. At sa mahabang panahon, ang mga kapatid natin ito ay naglingkod sa larangan ng gawain komunismo o pagkakaisa Kristiyano. So, nawa po ang kaaliwan kapayapaan ng Panginoon ang lumatay sa kanila. At napapasalamat din po pala tayo ng ating Ukwa South Manila Cluster Fellowship na ginanap noong Martes sa UCCP CCLP sa Las Piñas. At doon din po gaganapin yung aming quarterly CTE, yung Continuing Theological Education on Mental Health. So, kailan ba yung pasal? 29 ba? 28. So, November 28 po this month. Ang ating pong sama na manggagawa ay magdadaos ng lecture at seminar tungkol naman sa mental health. Kasama po kami sa panalangin, no? Kasi baka bumigay yung aming mental health. Kapag matitigas ang ulo ng miyembro, hindi naman matitigas ang ulo ng miyembro dito. Ano? So, marami po mga factors dyan. Of course, yung mga church workers natin, may mga challenges din yan sa kanyang personality, ano, sa kanyang personal na buhay, sa kanyang pamilya, sa church, at marami pang iba. Yun po yung magiging paksaguan, ano, para po mapacilitate ang ating mga manggagawa. Kaya bukod po sa panalangin, kailangan din natin yan, ano, yung paksang yan. Okay po, meron po ba tayo ng first time na nanambahan dito? Wala naman siguro ng first time, no? Okay, so welcome po muli sa ating gawain sa umagang dito. Meron pa po ba tayong mga karagdagang pagbabalita? Okay, okay. Dapat po ito ay na-report ko na last October, pero dahil sa nakakalimutan ko palagi, as the Secretary of the Conference of the Council, ito po yung mga gawain naman kung saan po ang inyong lingkod ay na-involve. Noong September pa ito, ang dami ko na minutes actually na at mga meeting na dinaluhan, pero hindi ko na-report dito sa local church. Kaya patawarin nyo na ako kasi nakakalimutan ko po. Pero ihahabulin ko, dahil ako yung gumagawa ng minutes, nakakatuwa, ako yung gumagawa ng minutes, pero dito sa church, hindi ko na nababalita. Sa ibang simbahan, nababalita ako, pasensya na po kayo. So, ito po ay nung September, i-feedback ko lang, yung aming yung aming mga council meetings last September 13, marami po kami pinag-uusapan, okay? And then we had our executive officers meeting last September 13. And then we also had our 26th annual session steering committee and then the executive officers meeting. So lahat ito po akong gumagawa ng minutes. So can you just imagine, naghahalo-halo na nga kasi patawarin niyo ako, meron pa akong isang organization, yung Fight for Freedom ko, nagpipiting din kami doon. So minsan, hindi ko na alam. Ano ba itong ginagawa ko minutes? Ano ba itong binabasa ko minutes? Dito ba sa LCSMC o dito sa isang organisasyon ko? O sa ating simbahan mismo sa Pasay? No? Pero sa awa ng Diyos, ako naman po'y binibigyan pa niya ng matinong kaisipan dahil yung aking memory nga po ay medyo may lapses na. Tinutulungan po ako ng Panginoon na maalalahanin lahat. Anong meeting ba ito? Ang dami kasing meeting. Ano bang meeting ito? So, salamat po sa Diyos dahil nakaka-catch up pa naman ako sa dami po ng mga pinag-uusapan po ng ating simbahan. Especially, of course, yung malapit po sa puso ko, yung dito sa atin, sa UCCP Pasay. So, dapat po, tayo, nung nabanggit nga po ni Elder Lloyda regarding sa mga tickets, bukas po,
which is Monday, yung mga natitira pang ticket na list, no, ay dadalhin ko naman kung saan ako dadalhin ng Panginoong Diyos para i-dispose na yung aking mga tickets ko. Okay. So, I think, meron pa ba ako nakalimutan? Teka muna po, ha? Oo. Sa report ko, ano ba report ko, Pastor? Nakalimutan ko na rin. Sa dami ng reports. Anyway, highlights na lang po. Well, doon sa ministerial formation, yes. Thank you, Pastor, for reminding me. Meron po tayo, long time ago pa, na hindi pa ako member ng council, I had a suggestion na i-promote ang Ministerial Formation Committee. Ibig sabihin po, yung mga gusto pong magpastor, yung mga gusto pumasok sa ministeryo, yung gusto maging diakonesa, o kaya ay music worker, no? Pero ang focus po natin doon sa mga gustong magpastor. Kasi kunti na lang po ang gustong magpastor. No? In fact, sa atin ngayon, we only have, sa Union Theological Seminary, we only have 3 students na papasok sa pagpapastor. Nakakalungkot naman po. So, tayo po'y nananawagan sa ating mga simbahan na mag-encourage tayo ng mga gusto pong magpastor, no? Hindi lang po yun. We have 4 seminaries. Union Theological Seminary, Siliman University Divine Seminary in Dumaguete. The third one is Ecumenical Theological Seminary in Baguio. And then the last one is Southern Christian College in Cotabato City. Medyo malayo na yun. Pero ang pinakamalapit po sa atin dito ay ang Union Theological Seminary sa Dasmariñas. Kulang na lang talaga, magpastor ako. Pero yun po ay tinatawag po tayo ng Panginoon, hindi po basta-basta yan. Ano? Kasi mahirap naman papasok ka, tapos aalis ka rin. Mas lalo naman kung nakakahiya kay Lord yun. Kaya dapat talaga, pag pumasok po tayo sa ministeryo, yung ating puso at yung ating buong pagkatao ay iaalay natin sa pagiging manggagawa po. No? Mahirap naman, nandun ka na, bigla kang aalis. Mas lalo kung nakakahiya yun. No? So kung tayo po ay desidido, mga kapatid, lalo na sa mga kabataan natin, nananawagan ako na kayo po ay, kung tinatawag po tayo ni Lord, na maglingkod sa kanyang simbahan, ay tayo po ay mag-enroll na sa ating mga seminaries. Yun lamang po. May nakalimutan pa ba ako, Pastor? Wala na. Okay na. Salamat po. Tayo pong lahat ay tumayo sa pagbasa ng ating talata. Ang ating pumatayang talata ay mula po sa Bagong Tipan sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay Juan, Kabanata 18, versikulo 33 hanggang 38. The Gospel of John, chapter 18, verses 33 to 13. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at ipinatawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus, galing ba sa sarili mo ang tanong na yan? O may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin? Tugon ni Pilato, sa tingin mo ba ay Hudyo ko? Ang mga kababayan mo at ang punong pari ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus, ang kaharian ko hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan upang hindi may pagkalilo sa mga Hudyo. Ngunit hindi mula sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung ganoon, isa kang hari, sabi ni Pilato.
Sumagot si Jesus, ikaw na at nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sino man nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Tayo po lahat ay pinagpala ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang buhay at mga salita. Nasa CR pa po yung ating kakanta. Ano yung mga Ate Sophie? Bago mo natin mapakinggan ang mensahe ng buhay, nais ko na po ipakilala ang ating tagapagsalita. Siya po ay PK o Pastor's Kid. Ang kanya pong ama ay si Reverend Nolito Kababan, na naglingkod po sa ating mga iglesia lokal dito sa Lowland, Cavite, sa Manila, Pangasinan sa mahabang panahon. At siya po ay aking naging pastor nung ako ay na-assign sa UCCP Paragahan. Sapagkat ang Paragahan po ay daughter church ng UCCP Sabang, na kung saan ang tatay po ni Pastor Nolly ay ni Pastor Israel ang naka-assign. And nagpangabot pa kami sa UTS ng kanyang ama, hindi lang estudyante, kundi siya po naman ay naging estudyante ng aking ama, yung tatay niya sa UTS. Pero high school pa lang po ko noon. So ang atin ni Pastor Israel, si Brenda, ay aking pong kabatch sa PCU. Sa Marinas. Ano po? Ilan ba ako ba ng time na yun? Hindi. Okay. So, siya po ay PK. Ang kanya namang nanay, si Ate Wenny, malakas, kababan. No? Ay katuwang siyempre ng ating pong Pastor Nolly sa gawain ng paglilingkod. Sa kanila pong pamilya ay si Pastor Israel ang tumugon sa pagkatawag ng Panginoon. Talagang merong susulpot talaga no? At alam niyo po ba ng ating pastor ay aktibong bahagi ng Christian Youth Fellowship sa mahabang panahon. At tuwing camp, Christmas camp ng ating conference, doon kami nagkikita. At doon rin siya nagsa-celebrate ng kanyang birthday. Dahil ang kanyang birthday ay December 29. So tuwing camp po, doon na siya aabutan ng birthday at doon namin siya kakantahan. No? So sa mahabang panahon, ako po ay seminarista. Nakakasama ko si Brother Israel noon sa mga camp ng ating konferensya. So hindi ko siya makakalimutan kasi lagi siya kinakantahan tuwing December 29 sa birthday niya. And of course, nakitaan po natin ang ating kapatid nito ng pagpupursige upang humanap sa pagtawag ng ating Panginoon. Kung kaya siya po ay nagpasya na maging bahagi ng ministeryo ng ating Panginoon. In fact, marami po siya naging involved para sa ating
CYF. Ano? Bilang isa sa mga naging grupo ng tagapayo at tagapaghubog at tagapagsalin ng ating mga kabataan. So, noong 2019 po, siya ay nagtapos ng Master of Divinity sa Silliman University Divinity School. At noong nakaraang taon, last annual session po, 2023, siya po ay inordinahan bilang ganap na magkagawa ng United Church of Christ in the Philippines. So nag-aalala po tayo na makapili siya bagaman yung kanya pong may bahay, si Jesse po, ng miyembro natin sa UCCT Condiman, ay may tangkaso kagabi lang. Nag-aalala po tayo na makapiling ang isa sa mga aktibo nating manggagawa sa ngayon. Actually, nasikap po ako magpahaba ng bigote kaya hindi ako umabot sa pamantayan niya. Talaga may sina. Sabi nga ni Adam Loida, guwapong-guwapong pastor. At talaga naman, ubis-uhi ng dating, para si Bishop Campa. Oo, yung Bishop Campa to eh. Bata yung Bishop Campa. At masasabi po isa sa ating mga pinakamalapit na kaibigan ng gagawa. Siya po si Pastor James Israel Tabaman, naglilingkod po ngayon sa UCCT Pamplona, Las Piñas. Palapan po natin ang Panginoon sa buhay natin sa Pastor. So, ready na po ba ang ating kapatid na Sophie? Nawala na naman. Ay, nawala. Sige po, God bless po. At pakinggan po natin ang mensahe sa amin ng ating kapatid na Sophie. Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay, hindi naghihintay ng kapalit, at hindi nagtatansya ng halaga. Pagbibigay walang pasubay, na ibigay ko ng lahat. Masaya akong tumatakbo, salat man ako sa lahat, salat man ako sa lahat. Ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay, hindi naghihintay ng kapalit, at hindi nagtatansya ng halaga. Pagbibigay walang pasubali, na ibigay ko ng lahat. Masaya akong tumatakbo, salat man ako sa lahat, salat man ako sa lahat. Ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig.
Tayo po muna ay saglit na manalangin. O aming Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay mo sa amin ngayon upang kami po ay magbulay sa iyong banal na salita. Hinihiling po namin, Panginoon, na naway buksan mo po ang aming puso't isipan sa kapahayagan ng iyong banal na salita. At nawa ang bawat salita po na lalabas sa aking bibig at ang pagbubulay ng aming mga puso ay maging kalulugod sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Yan, good morning. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon na ibinigay sa akin ng Panginoon para ipahayag ang salita ng Diyos. No? Ako po, ngayon nga nung magtayo ko dito, parang kumabog yung dibdib ko, no? Parang kinabahan ako. No? Kasi alam niyo po, first time ko po magmensahe dito, no? Sa ating church, sa UCCP Pasay. Kaya maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Tayo po ngayon ay nagpapatuloy sa Kingdom Tide Season. Ano po? At ito yung sinasabi natin na panahon na kung saan natin pong binibigyan diin yung mga aral na ating inaasahan sa kaharian ng Diyos o yung tinatawag ng mga kingdom values. No? Kaya ito tinawag na Kingdom Tide. No? At ngayon nga po, ang dahilan po kung bakit naririto po ang inyong lingkod because we are celebrating Theological Education Sunday. So ang tanong natin, bakit ba natin sineselebrate itong theological education? Ano po ba ang ibig sabihin noon? Doon muna tayo sa salitang education. Ano ang ibig sabihin ng edukasyon? Sabi, meron pong nagsabi, education changes our outlook in Christian life and it enriches our spiritual experience. No? Tayo po ay naniniwala doon, no, na ang edukasyon ay nagpapabago sa ating pananaw, sa ating buhay spiritual. At tayo din po ay naniniwala na ang theological education ay mahalaga po dahil kumbaga ito po ay partnership, no, sa pagitan ng local church at ng seminaryo. No, kanina po ay nanawagan tayo, no, ng mga ministerial students na mga tinatawag ng Panginoon para sila ay magpastor. Dahil ito po yung partnership, no? Tayo po ay nakikipagtulungan sa ating mga seminaryo tungkol sa paghubog sa mga future na manggagawa natin. At ito po ay, kumbaga, kabahagi tayo sa kanilang paglalakbay. Kaya, sabi ko kanina, meron tayong 3 estudyante ngayon, no, sa Union Theological Seminary. Gusto kong banggitin yung mga pangalan nila. Ano po, no? 3 po sila, no? Ang kapatid na Eliseo de la Cruz III, na tinatawag nilang si Intri, siya po yung taga UCGS Bacoor. At meron din po itong si Jester del Rosario, siya naman po yung taga UCCP Salinas. At ang kapatid na Dennis Versales, na siya po ay taga UCCP Molino. No? Ito po yung 3 estudyante natin ngayon na tayo po ay nakikiisa sa kanilang paglalakbay bilang mga theological students, no, sa ating pong seminaryo. So we are talking about the journey of theological education. Kaya yung ating pong reflection, yung pagbubulay natin ngayong pong umaga, pinamagatan natin siya ang paglalakbay patungo sa kaharian. So tayo po ay naniniwala na yung the journey of Christian education is part of our journey towards the kingdom of God. Naglalakbay tayo patungo sa kaharian ng Diyos at sabi nga po natin na yung Kingdom Tide Season, tinatalakay natin ano yung mga kingdom values. Ano po? Yung ating pong binasa kanina ay meron po tayong binasa na batayang teksto kanina mula po sa Aklat ng Juan, no? From the Gospel of John. At dito po sama-sama natin alamin ano yung inaasahan sa ating paglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos. Siguro nagtataka kayo mga kapatid, bakit yung binasa natin batayang teksto ngayong umaga parang pangmahal na araw? Napansin niyo po ba? Ano po, parang pangmahal na araw, yun po yung pagkaharap ni Jesus at ni Poncio Pilato bago siya ipako sa krus. No? Pero mga kapatid, meron po tayo dito matututunan, no, na may kinalaman sa ating paglalakbay patungo sa kaharian. At nais ko pong magbahagi sa inyo ng 3 bagay. No?
na matututunan natin mula po sa batayang tekstong ito. Una, doon po sa ating kwento na binasa kanina, ito po ay nagpapakita na ang paglalakbay patungo sa kaharian ay isang paglalakbay upang kilalanin kung sino si Jesus sa ating buhay. The journey to the kingdom is a journey to know who Jesus Christ is in our life. Sa ganitong paraan po nag-umpisa yung pag-uusap ni Poncio Pilato at ni Jesus, no? First time po nilang magkakilala nung araw na iyon, no? So first time nilang ma-introduce sa isa't isa. Ito yung panahon kung saan inaresto ng si Jesus, mayroong mga ibinibintang sa kanya, no? Na si Jesus daw ay isang banta sa pamahalaan ng mga Romano nung panahon na iyon. At si Pilato, siya yung government official. Kumbaga, siya yung gobernador na itinalaga para hatulan yung kaso na ibinibintang kay Jesus, no? So ito pong dalawang taong ito, hindi po sila personal na magkakilala. Hindi sila personal na magkakilala. Siguro si Pilato, meron siyang naririnig lang ng mga kwento tungkol kay Jesus. Kaya yun yung kanyang basihan, no? Naririnig yung mga kwento tungkol kay Jesus para makatulan niya kung talaga bang nagkasala itong taong ito, no? Kung talaga bang si Jesus ay isang banta sa kapayapaan ng pamahalaan ng mga Romano noong panahon na iyon. Kaya ano yung tanong ni Pilato kay Jesus? Sabi niya, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Yun ang kanyang tanong, no? Dahil yung panahon na yun, kapag pinahayag mo na merong ibang hari, maliban sa emperador ng Roma, yun po ay malinaw na rebellion. And when you declare that you are a king, you are a rebel, kailangan kang parusahan ng gobyerno. Yun ang kanilang batas, no? Pero alam niyo, ang ganda po ng sagot ni Jesus, no? Napakaganda ng sagot niya po. Ang sagot ni Jesus is a personal question para kay Pilato. Sabi niya, galing ba sa sarili mo ang tanong na yan? O may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin? Napakaganda ng tanong, no? Parang sinasabi ni Jesus, gusto mo ba talaga akong kilalanin? O meron ka lang nalalaman ng mga bagay tungkol sa akin na narinig mo mula sa ibang tao? Yun ang ibig sabihin nun. At mga kapatid, ito po isang tanong na kailangan natin pag-isipan bilang mga mananampalataya, no? Sino ba talaga si Jesus sa inyong buhay? Si Pilato, hindi niya personal na kilala si Jesus, no? Yung information niya, narinig niya lang sa ibang tao. Wala silang personal na ugnayan. Tayo po ba? Kamusta po yung ating relasyon sa ating Panginoong Jesus? Matibay ba talaga yung pagkakilala natin sa Kanya o baka naman yung ugnayan natin kay Jesus, pinarinig lang din natin mula sa ibang tao? Sino si Jesus para sa inyo? Sino si Jesus para sa ating buhay? Merong ilan na magsasabi na si Jesus ay itunuturing nila bilang isang magulang na mapagkalinga. Merong iba na kinikilala nila si Jesus bilang isang matalik na kaibigan na pwede nilang maging sandigan sa oras ng pangangailangan. Mga kapatid, tayo lang po ang makakasagot niyan. It is a personal thing. Ano po? Nawa ay meron tayong personal na ugnayan sa Kanya. Mas palalimin natin palagi yung ating relasyon sa Diyos dahil ito po ay mahalagang bahagi ng paglalakbay patungo sa kaharian. Sa kaharian ng Diyos, ang lahat ay mayroong ugnayan sa Diyos. Pangalawa, mga kapatid, ano ang ating matututunan po? Wala dito sa ating batayang talata. Bukod sa ating pagkilala kung sino si Jesus sa ating buhay, ang paglalakbay patungo sa kaharian ay isang paglalakbay patungo sa tunay na kalayaan. It is a journey towards genuine liberty and freedom. Balikan natin yung kwento. Nung nag-uusap, si Kristo at si Poncio Pilato, sila'y nag-uusap, no?
talaga naman kung gustong-gustong makumpirma ni Pilato, kung talagang nag-claim si Jesus na isang hari, no? Kumbaga, gusto niyang hulihin sa dila. Ano po? Gusto niyang hulihin sa dila si Jesus. Dahil ito po ang sagot kung talaga bang banta ito. Itong tao, ito ba ay talagang rebelde? Nag-claim siya bilang isang hari? Totoo kaya? Talaga namang itinuturing na nila si Jesus bilang isang kriminal na nililitis. At kapag napatunayan, sigurado paparusahan. Pero ganito po yung naging sagot sa kanila ni Jesus, no? Pabasahin ko po muli, Juan chapter 18, verse 36. Ganito po ang sinabi, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan upang hindi mo ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi mula sa sanlibutan, ito ang aking kaharian. Anong ibig sabihin nito, no? What does it mean? And what is Jesus saying in this Bible text? Nangangahulugan po ito na wala kahit anumang kapangyarihan ang maaaring makapagkulong o makapag-alipin kay Jesus. Kahit na siya itinuturing na isang kriminal sa kaharian ng Diyos, siya ay mayroong kalayaan. Dahil ang tunay na kalayaan ay doon matatagpuan sa kaharian ng Diyos. At alam niyo po mga kapatid, ito po ay isang napakaseryosong bagay nung panahon na iyon. Nung sinabi ni Jesus, no, ang kanyang claim, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. At para sa pamahalaan ng mga Romano, sapat na yun, no, para ituring siya isang rebelde. Ito po yung nangangahulugan na meron siyang kaharian. No? He is claiming to having a kingdom na mas higit pa doon sa tinatawag nilang Roman Empire. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi niya kinikilala. No? Yun yung ibig sabihin noon. Alam niyo mga kapatid, meron pong mga bagay sa mundong ito na tila ba ikinukulong tayo. Maraming bagay ang tila ba umaalipin sa atin, na tila ba wala tayong kalayaan. Ngunit naman yung sinabi po ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Nung sinabi ni Jesus na hindi mula sa sanlibutan ang kanyang kaharian. Dahil alam niyo po mga kapatid, kahit na alipin pa tayo ng tukso at kasalanan, mayroong kalayaan sa kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos, walang kahit ano ang magkukulong sa atin. Walang kahit anong sakit ang maglilimita sa ating buhay. Karanasan ang buhay na ganap at kasiyasiya, patungo sa tunay na kalayaan sa kanyang kaharian. Mga kapatid, dumako po tayo doon sa pangatlong bagay. Ano po, no? At ito po yung panghuli nating punto ngayon pong umagang ito. Yan, patapos na po ako mga kapatid. No? Ay, salamat, patapos na si Pastor. Pangatlong punto, no? Pangatlo, no? Matapos nating matutunan na ang paglalakbay patungo sa kaharian, ano yung una natin sinabi kanina, no? Kilalanin si Jesus sa ating buhay. Ito ay patungo sa kalayaan. Dito po sa ating teksto, matututunan din natin na ito ay patungo sa katotohanan. Yan. Ano ang sabi ni Jesus? Doon sa ating teksto, Juan 18 verse 37. Sinasabi po doon, ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Nakikinig ang aking tinig, naririnig ng ating tinig ang sino mang nasa katotohanan. Matapos pong sabihin ito ni Jesus, ay mayroong tanong si Poncio Pilato, no? Na sa palagay ko po ay marami sa atin ay may ganun din yung katanungan. Ano yung tinanong ni Poncio Pilato? Verse 38, sabi niya, ano ba ang katotohanan?
At doon po nagtapos yung ating teksto, no? Kung mapapansin niyo po, putol sa doon, no? Ano ba ang katotohanan? Marami sa atin yan ang tanong. Ano ba ang totoo? Yun po ay isang napaka-importanting tanong. Kahit ako po mismo, minsan, nahihirapan akong hanapan ng kasagutan ng tanong na ito. Meron ba talagang nag-iisa lamang na katotohanan o depende kung ano yung gusto mong paniwalaan na totoo? Sa kalagayan ni Poncio Pilato, lalong mahirap itong unawain dahil wala naman siyang personal na ugnayan kay Jesus. Hindi siya isang mananampalataya, kaya hindi niya maintindihan ano yung katotohanan na tinutukoy ni Jesus. At alam niyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, laganap pa din ang mga bagay na hindi totoo. Sangayon ba kayo dyan? Yan, no? Laganap ang kasinungalingan. At ang masakit pa po, marami ang naniniwala sa mga kasinungalingan sa ating paligid. Napakadali, mga kapatid, lalo-lalo sa panahon natin ngayon, napakadaling magpalaganap ng mga bagay na hindi totoo. Lalo-lalo na po sa social media, no? Napakadali, no? Gumawa ka lang ng YouTube account, tapos mag-post ka ng video, lagyan mo ng mga background music, kunyari, maniniwalaan ka na. Ano po? At kagaya ni Poncio Pilato, magtatanong tayo, ano ba talaga ang katotohanan? Ano ba talaga ang totoo? Mga kapatid, mag-ingat tayo sa kasinungalingan sa ating paligid. At higit sa lahat, bilang mga mananampalataya, dapat tayo ang nagdadala ng katotohanan, imbis na nagdadala tayo ng kasinungalingan. Huwag tayong magdadala ng mga bagay na hindi totoo. Dahil kung tayo po ay nakikiisa sa paglaganap ng mga bagay na hindi totoo, hindi tayo nagiging matapat sa paglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin po, nung bata pa tayo, alam na natin yung kasabihan na honesty is the best policy. Diba? Very basic, no? At yan po ay napakahalaga para sa atin na bilang mga Kristiyano, dapat nagsisikap tayo na maging honest palagi. No? As much as possible. Walang lugar ang kasinungalingan sa kaharian ng Diyos. Dahil si Jesus po mismo ang nagsabi nito sa ating teksto, na siya ay naparito upang magpatotoo sa katotohanan. At ito ang halimbawa na kailangan nating pagsikapan na matularan. At alam niyo po mga kapatid, minsan hindi tayo magtatagumpay sa bagay na ito. Minsan tayo ay matitison, tayo ay nagkakamali, normal lang naman po yun, di ba? Minsan tayo ay nakakapagsinungaling, di ba? Parang walang sumasang-ayon na. Minsan tayo ay nakakapagsinungaling. Pero kagaya ng kahit anong paglalakbay na minsan ay may aberya. Ang paglalakbay, minsan may aberya, minsan nadadapa ka, pero babangon ka muli at magsisikap ka na maging honest sa lahat ng bagay. At ngayon nga po, as we continue with the season of kingdom time, at sa pagdirista at ng ating mga future pastors and church workers, yun po'y bahagi ng Diyos. Isang paglalakbay na kinikilala natin si Jesus, isang paglalakbay patungo sa tunay na kalayaan kung saan naghahari ang katotohanan. At sa paglalakbay na iyon, na sa bawat araw, pagsikapan natin kilalanin si Jesus ng mas malalim pa sa ating mga buhay. Upang sama-sama tayo patungo sa tunay na kalayaan at sa tunay na katotohanan. Mga mahal kong kapatid, ito po ang salita ng Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Sinabi ng mga awit mula sa mga piling talata ng awit kabanata 6 ang ganito. Kayo ang aking Panginoon. Lahat ng kabutihang nakamtan ko ay mula sa inyo. Panginoon, kayo ang lahat sa aking buhay. Lahat ng pamangailangan ko ay inyong ibibigay. Kinabukasan ko ay nasa inyong mga kamay. Ang mga biyayang kaloob niyo sa akin ay parang malawak na taniman. Kahangahangang tunay. Tunay na napakaganda ng kaloob na binibigay niyo sa akin. Itinuro niyo sa akin ang landas patungo sa buhay ng puno ng kasiyahan. At sa piling niyo, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Halina, papurihan natin ng Diyos na tapat sa atin sa lahat ng oras. Ialay natin sa Kanya ang ating pasasalamat. Dalhin sa harapan niya ang ating mga kaloob na alay, mga pangako at tibat. Lumalapit kami may pasasalamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng kaloob mo sa aming mga buhay. Kami pinagpapalang mo araw-araw. Mahirap man ang aming kalagayan, ikaw ay laging naririyan upang sa amin ay umalalay. Dalangin namin na anumang aming narayanang ipagkaloob ay maging instrumento upang magpatuloy ang iyong ministeryo sa pamamagitan ng aming iglesia. Maraming salamat po sa iyong kalinga at biyaya. Dalangin namin ito sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Standing on the promises of God.
tayo kapapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat na muling magkatagpo at magkita sa inyong pananatahanan. Upang sama-sama namin ipahayag ang aming papuri, pasasalamat at pagkilala sa inyong kabutihan at kadakilangan sa aming mga buhay. Maraming salamat din o Diyos sa patuloy ninyong pagbibigay ng lakas, ng sigla, ng inspirasyon upang kami ay maging kabahagi sa pagbubuo ng inyong sambahayan sa dati. At kung paano kami magiging kasangkapan din sa pagbubuo ng isang komunidad na aming isinasabuhay ang inyong mabuting balita ng kaligtasan. Salamat po sa mensahe ng buhay na tinanggap sa umaga ito. Sa kung paano kami ay tuloy-tuloy na magsisikhay upang malaman ang katotohanan at kung paano kami magiging instrumento at kasangkapan nito. Upang ipahayag ang katotohanan ng inyong kaligtasan, ang katotohanan ng inyong pagmamahal sa sanlibutan, ang katotohanan na inyong inialay ang inyong buhay para sa aming Panginoon, at upang pagtinanin ang buhay ng walang hanggan. Ang katotohanan ng pangangailangan upang maipahayag ang inyong mabuting balita patungo sa ating mga galing sa mga tao hindi ka nakakasumpong ng inyong mabuting balita. Ang katotohanan na kami ibahagi sa pagpapatuloy ng ministeryo patungo sa ating komunidad at sa inyong iglesia. Panginoon, amin kong dalangin ang aming Pastor Israel Kababan. Kasama po kayo may bahay, kapatid na Jessa. Ang kanilang gawain at ministeryo bilang pagkatuwang sa buhay. Ang kanyang pangunguna sa Yusu City, Pamplona. At ang kanyang pagiging dalawang pangulo ng United Church Workers Organization. Ang kanyang pamilya din, Panginoon, sa aming kapatid na Wendy at Pastor Noli. At sa buong pamilya ng Kababan, ay aming din dinadalangin sa mga oras. Pagpalain po ang aming Pastor Israel sa kanyang pagpapatuloy sa pagiging instrumento ng katotohanan. At kanyang may pahayag, Panginoon, ng lahat ng ito sa inyong habag at biyaya. Panginoon, dalayan ko rin po ang aming mga kapatid na ordinance na naroon sa Yusu City, Cebu, sa Central City, sa Cebu City, na sumasailalim po sa proseso upang ihanda sila sa larangan ng ordinadong ministeryo. Panginoon, alam po namin na kayo ang magiging kabahay ng aming mga ordinance dito. Hingin po sila ng sapat na kalakasan ng tinutulong mula sa inyo, ng inspirasyon na mula sa inyo, at ng pananampalataya upang kanilang harapin ang panibagong hamon ng ministeryo sa kanilang pagbubuhay. Panginoon, dalangin din po namin ang aming mga kapatid na patuloy pong nakaranas ng hamon pangkalusugan. Salamat po sa inyong pagpapagaling sa aming kapatid na India. Sa nakaraang araw, siya po ay magkumain sa ospital at i-recommend na tamasa ang kalahasang mula sa inyo. Salamin din namin ang aming kapatid na Albert Desacola at ang pamilya ng aming kapatid na Misa. Nawa, Panginoon, ay hipuin niyo rin po sila ng inyong mapagpalang kamay. At tagapin nila, Panginoon, ang kalahasang nagbubulala ng siya. Panginoon, dalangin din namin ang aming kapatid na Owen Pablo. Sa ngayon po ay nakakaranas din ng hamon pangkalusugan. Patuloy namin siya dinadalangin at inidudulog sa inyo ang kapatid. Ganit po, sa mga namin mga kapatiran na nakaranas ng pagkakasakit sa nagdaang mga panahon, na inyong pinalakas at pinagaling Panginoon. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong katapatan. Panginoon, dalangin din namin ang pamilya ng aming Pastor Daki Quezon, aming kamagpagawa EML Quezon, at sa kanilang pamilya, ang inyong kaliwan at kayabano ang Diyos ang bumukat sa kanila. Nagdiin sa sambahayan ng Magtolis, patuloy nilang paging Panginoon ang kalakasan at kakayaban ng magmula lamang siya. Panginoon, dalangin ko rin po ang aming mga kapatid na nagdiwang
at magdiriwang ng kanilang kaarawan sa lingkod ito. Patuloy namin sila pinagpapasalamat at dinadalangin ng Diyos na naway maging kaluyan at kasangkapan ng paglagong spiritual at mapatuloy niyo silang gamitin, Panginoon, sa ikalalabunin ng kanilang kawain at Panginoon. Panginoon, dalangin din namin ang kawain ng mga kabataan at kababaihan sa susunod ng mga linggo. Ikuyin po sila ng inyong mapagkakawalang kami, Panginoon, upang maging kasangkapan at instrumento ng paglilingkod. Ganun din ang Diyos, ang aming paghahanda para sa Christmas kantata. Ikuyin niyo rin po ng inyong mapagpalang mamahay ang bawat isa. Upang sa abot ng aming makakaya o Diyos, ay patuloy namin may pahayag ang aming pagtugon sa inyong panawagan. Ganun din, ikuyin ninyo ang mga kabataan narito. Ang bawat isa, Panginoon, upang magkaroon ng hamon sa pagtugon sa larangan gawain ng ministeryo. Panginoon, marami pa po mga manggagawa na kailangan mo yung tawagin sa pagbasan. At hinihiling namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, kami ninyo ang puso't isipan ng bawat isa. Upang maialay namin ang aming mga kaya para sa inyo. At madagdagan ng Diyos ang aming mga manggagawa sa aming buwasan. Panginoon, dalangin ko rin ang aming mga lay ministers at ang bawat volunteers ng iglesia nito, Panginoon. Salamat sa patuloy nila ang pagtugon o Diyos, sa kanilang pakikipagtumama sa iglesia nito, at sa patuloy na pag-aalay ng kanilang buhay at sarili para sa inyong gawain ng ministeryo. Pagpalain po, Panginoon, ang bawat sambahayan ng pamilya na bumubuhay sa iglesia. At dalangin din namin ang iba pa namin mga kapatid. Hindi namin nakapilit sa mga oras nito. Ito sila haligahan ng Diyos. Patuloy na takatatagin. Hindi na lakas ang ekspresyon mula ngayon sa mga susunod. Sa aming pag-harap sa lingkod ko, Panginoon, may kakatiwala namin sa inyong lahat at kami yung patuloy na pangunahan babayaran sa umahan mula ngayon sa mga susunod na araw. Ito po ang aming pagsasama ng manalangin at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Sa pagtatapos ng ating gawain, nalalahanin natin ang kanyang mga atas. Sumayon tayo upang mahayag sa mga tao ang pagkuhan na si Kristo'y naparin sa sanlibutan upang iligtas tayo mula sa kapahamakan. Sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng sarili, ay pagkasundo tayo muli sa Diyos. Huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti, manatili sa pagtitiwala sa kapangyarihan ng pag-ibig. At nawa ang pag-ibig ng Diyos ay mag-iliw sa bawat isa. At pagkalooban tayo ng kalakasan, si Kristo ay pangunahan tayo sa landas ng matuwid na pamumuhay. At ang banal na Espiritu ay biyayaan tayo ng lakas na harapin ang buhay at ng kalunungan upang madalos at lalong mabuti para sa lahat. Umayo tayo din sa kapayapaan at ang kagiging ng pagkukulan ang isang Diyos sa mga anak at diwang patnubay. Amen.